The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat another, they killed, and at 30 they stoned. Again, he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures, 'The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes.' Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard these parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa lahat at muli welcome dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Bago pa po ang ating 6 o'clock Mass, nagkaroon na ng naunang misa kanina, 5 o'clock. At ang mga dumalo sa misang yon ay mga taga-Sambales mula sa lalawigan ng Sambales na naglakbay papunta rito kahapon pa. Mula sila sa iba't ibang parokya, iba't ibang municipalities. Narito sila, kagabi pa at kaninang umaga nga, bago yung 5 o'clock Mass, 4:30 pa lang, sumilip ako, puno na ang simbahan, may mga nakatayo sa labas. Narito sila para sa kanilang taunang panata. Every year, every third Monday after Ash Wednesday, andito sila upang i-honor ang panatang yon. Marahil, pasalamat sa mga biyayang natanggap, mga ani ng mga prutasan ng kanilang palay. Narito rin naman sila upang ihandog ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga hiling sa mga nangangailangan nilang kamag-anak o ano paman. Narito upang ipakita sa Diyos ang pagsisisi, pagbabagong buhay, iba't ibang mga dalang panalangin. Ano ang meron sila? Nakaalala sila ng kanilang panata, naalala nila ang kabutihan ng Diyos, naalala nila ang kanilang karanasan mula dito, nung sila'y pumunta rito, kung anong nangyari, kung ano ang pinagkaloob ng Diyos, naalala nila. At hindi lamang ang alaala, kundi kumikilala sila. Kumikilala sila na ang kanilang mga biyayang natanggap mula sa kabutihan ng Diyos. Kinilala ang tulong ng ating mahal na ina. Kung kaya nagsakripisyo sila, may pamilya, kasama maliliit na bata,
At kanina nga, makita ninyo, 4 o'clock, tahimik, hindi maingay, disiplinado. Maayos ang kanilang damit. Nagdamit sila sapagkat ito'y misa, kinikilala nila ang kabutihan ng Diyos, nirerespeto sa pamamagitan ng kanilang katahimikan, ng kanilang pananamit. Ang isang kabliktaran, no, ng isang nakaalala ay ang hindi pag-alala, ang nakalimutan na. Ang kabaliktaran ng isang kumikilala ay for us to refuse, no, to recognize na hindi natin kinikilala ang mga taong siguro naging mabuti sa atin, ang mga pangyayari. At ito'y makita natin sa Ebanghelyong ating binasa. Kung pinakinggan ninyong mabuti, ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa talinhaga, parable na ibinahagi ng ating Panginoon tungkol sa isang mayaman na merong itinanim na tinatawag na vineyard. Maaari nating i-translate ito bilang ubasan o anumang taniman. Hindi lamang siya nagtanim, kundi talagang nilagyan niya ng wedges, no, bilang fence, bakod, watchtower. Talagang inayos niya bago siya umalis for his journey. At meron siyang mga tenants, no, na inasa niya, ipinamahala niya ang ubasan na to. Pag sinabing nilis, meron sila sigurong kasunduan. At nung dumating nga yung vintage time, malapit na ang anihan, pinadala ng may-ari ang kanyang mga utusan, ang kanyang mga alagad, upang kunin ang kanyang bahagi doon sa kanyang vineyard. Pero anong ginawa ng mga tenants? Hindi na sila nakaalala na mga tenants lang pala sila na merong may-ari. They refuse to remember. Ang nagkaroon na para bang kami ang nagpago dito, amin to, no? Hindi nila kinilala na yung pinadala sa kanila ay pinadala ng may-ari. Kung kaya anong ginawa ng mga tenants na to, no? Binugbog yung mga pinadalang ng may-ari upang kunin ang kanyang bahagi, ibinato, may pinatay. Sabi ng may-ari, papadala pa ako, no, ng panibagong batch na pupunta doon upang kunin ang bahagi ko. Muli, di na nila naalala na sila ay mga guests lamang, mga tenants lamang, at hindi nila kinikilala, no, na mabuti yung may-ari sa kanila, dapat sinuklian nila ng kabutihan, at winelcome yung mga utusan upang kunin ang bahagi ng may-ari. Ang ginawa nila, pinatay muli, no, binato. Sabi ng may-ari, ipapadalo ko ang aking anak, baka mag-iba yung kanilang pananaw. Pero ganon din, naging masama ang kanilang ugali sa anak ng may-ari at kanila itong binugbog at itinapon sa labas ng vineyard na yon. Mga kapatid, andito tayo sapagkat marahil kinikilala natin na meron tayong Diyos, meron tayong mahal na ina na magdarasal sa atin. At siguro may mga ilan sa inyo na ilang beses nang bumalik dito sapagkat nakaalala tayo sa ginawa ng Diyos sa atin. Naalala natin ang kabutihan ng Diyos at kapag ang isang pusong nakaalala at kumikilala, nagiging grateful, nagpapasalamat. At kapag ikaw ay isang grateful na tao, nagpapasalamat, kinikilala mo ang biyaya na yan na galing sa Diyos ay hindi lamang para sa iyo, kundi merong intention ang Diyos kung bakit ibinigay yan. Upang, no, sa iyong pamilya, hindi lamang sa pamilya, kundi sa mga anak ng Diyos na nangangailangan din ng iyong kalinga, ng iyong tulong, gaya ng ikaw ay nangangailangan ng tulong ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang kalinga. Ang isang masaklap na maaring mangyari sa atin na kapag yung ating mga hinihiling, yung ating mga dinarasal na ibinigay ng Diyos sa uri ng kanyang biyaya, at kapag in-enjoy na natin, no, yung mga taong nakapag-abroad na, kapag nakapag-abroad na, nagmamayabang na sa kanilang kapwa, may mga nangangailangan na maaring matulungan natin sapagkat nakakaangat na tayo, nagiging mayabang.
hindi natin naalala yung kabutihan ng Diyos na nagpapaalala sa atin na maging mabuti rin tayo. At ang isang pusong hindi nakakaalala, nagiging sakim, nagiging makasarili. May mga estudyante na naghahanda sa kanilang examinations, nagpapadasal dito, no? Father, lay over naman yung hands on us. Naghahanda po kami, i-bless ang mga gamit. At minsan, oh Father, ito yung mga number namin, no? Na pray for us. At kapag may mga nakapasa na, minsan, personally, meron akong tinawagan, i-congratulate, nakapasa siya sapagkat personally na nagpadasal sa akin. Ilang beses akong umattempt na tumawag, hindi na sumagot. No? Sa sarili ko, siguro hindi na siya nakaalala. Anyway, that's beside the point. Ang mahalaga ay na nakakaalala tayo, memory of the goodness of the Lord, kinikilala natin na galing sa Diyos ang mga blessing na to, at the memory of the hearts will make us a better person, better version of ourselves, at nakakatulong tayo sa iba. Kapag nanggaling kayo dito at pagdating ninyo sa bahay, nagiging masugid pa rin kayo sa mga katulong sa ibang tao, nagiging masama pa rin ang ating ugali. Siguro madali tayong nakalimot kung bakit tayo andito. Nakalimot tayo na merong Diyos na nagmamahal sa atin, na tinatawag tayo sa pagmamahal. Sa pagpapatawad, tigas pa rin ang puso natin, sapagkat nakalimutan natin na minsan tayo nagkasala, pinatawad tayo ng Diyos at tinawag tayo ng Diyos na magpatawad. Hindi natin kinikilala ang utos ng Diyos. At ang dalangin ko sa misang ito, sa ating pag-alala kung bakit tayo narito, nagpapasalamat, humihingi ng tulong sapagkat kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan, ang dasal ng ating inang si Maria, na kapag binago ng Diyos ang ating buhay, hindi tayo nagiging mayabang, hindi tayo nagiging sakim, kundi ang pag-alala natin sa kabutihan ng Diyos, pagkilala natin sa kanyang kapangyarihan, ay nag-uudyok sa atin upang maging bukas ang ating puso, maging bukas ang ating palad, sa pagkalinga, sa pagbahagi, sapagkat kung anong meron tayo, kung anong meron sa ating puso, ay mula sa biyaya ng Diyos na inaalala natin at kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos.